Natukoy na mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung ano yung rason. Bakit ba yung mga flood control projects hindi po umobra? Ano niya Mr. Maravillas yung rason? Gabundok na basura. And sabi dito sa balita, flood control did not work properly due to trash. Kaya sa bagong Pilipinas po, kinakampanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos na simulan po sa sarili. Sige, reklamo natin kung ano-ano na lang yung ating nirereklamo sa buhay. Lalo ngayon, pumasok na yung tag-ulan. Ang reklamo yung pagbaha. Lumubog sa baha yung Metro Manila. Other than yung yung sabi ng mga senador, walang pakundangan na pag-reclaim sa Manila Bay, yung basura po, sabi ng ating Pangulo, yun ang natukoy nilang dahilan. Yan po. Ito nga sa report po ng ng ABS-CBN. Selfie balita, gabundok na basura ang bumungad sa mga residente ng Santa Mesa, Manila matapos ang matinding pagbaha kahapon. Yan po yung gabundok na basura. Sabi diyan, ang lugar ay ang pinakamababang bahagi kaya naman dito inanod ang mga basura ng baha. Kanya-kanya naman silang linis na mga bahay na pinasok ng tubig. Nananawagan ang mga residente sa lokal na pamahalaan para matulungan silang linisin ang basura. Pagkatapos na linisin yan, tulungan kayo ng LGU, balik sa dating gawi. Tapon dito, tapon doon. Lalo na sa mga estero, mga kanal, mga drainage system, pati sa ilog. Babalik at babalik yan sa inyo. So, yun po ang naging dahilan. Bakit po ang bilis ng taas ng tubig, barado yung mga kanal ng sangkatutak na basura. So, yung ating Pangulo ay pumunta sa Navotas City na kung saan 80% pang submerged. Ito ay may 81 pumping station. Habang sa Valenzuela naman po na dinescribe ng ating Pangulo bilang basin, may 32 pumping stations. Kaya siya mismo, mga kababayan, tiningnan niya. Kaya yung panawagan po ng ating Pangulo sa publiko, itapon daw ninyo sa tamang tapunan ang inyong mga basura. Kaya ito niya yung nangyari. Yung flood control infrastructures ng ating gobyerno hindi gumana ng maayos kasi nabara ng mga napakaraming basura. Marcos said this as he conducted ocular inspection of areas in Metro Manila na binaha po. So sabi ng ating Pangulo, may tama naman anya na mga pumping station ang Kamanaba area. Pero anya, yung mga trash na bumara sa infrastructure, yun ang naging dahilan kung bakit anya, hindi ito gumana ng maayos. Yan sabi ng ating Pangulo. Yung pumping stations natin, marami na. Nagka-problema lang. Sana naman anya matuto ang tao. Huwag kayong nagtatapon ng basura dahil ang basura, yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Mas malaki niya ang baha. Mas maraming nabaha na lugar kaysa panahon ng Undoy. Mas marami naman anya tayo na flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change anya. This is what the effects of climate change. Mas maraming pumping station na ngayon, kaya lang barado. Mas marami yung bagsak ng ulan. Talagang ma-overwhelm. Kaya mabilis mga kababayan yung pagtaas ng tubig. Dagdagan pa ng reclamation. Diba? Tapos ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung flood control projects. Nasaan na niya? Ang dami niyang sinabi yung Pangulo na mga flood control projects, 5,500 yata yon sa buong Pilipinas at kasama doon yung sa Metro Manila. Ano na niya? Yun ang mga pang-insulto ng mga nausog. Tingnan ninyo yung epekto, mga kababayan, pati yung SUV po, pumatong na sa jeep, sa tindi ng baha. Sa Quezon City po ito, Barangay Del Monte, Quezon City. Yan po yung kahapon, tingnan ninyo. Tindi, mga kababayan, ng nangyari sa mga vehicles po.
lumubog lahat Kawawa yung mga may-ari nito. Yan po, Santa Ana, San Mateo, Rizal. Ito yung Tatalon, Quezon City. Riverbanks, Marikina. Naligo na sa ulan sila, lahat nakaubad. Santa Mesa, Manila. San Juan, Malolos, Bulacan. Bacoor, Cavite. Mandaluyong. Fairview pala to, Quezon City. Sayang yung mga sasakyan, Quiapo, Cainta, Rizal. Tingnan ninyo naman po. Manggahan, Pasig City. Airport Road, Pasay City. Pati yung tarmac po, Terminal 3. San Antonio, Quezon City. Banaba, San Mateo, Rizal. Sa Valenzuela po. Ito sa Tondo. Ogong, Pasig. Rodriguez, Rizal. Malanday, Marikina. Nasa bubong na sila. Bagong Silang, Caloocan. Parañaque. Sa Amos, Cavite. Taytay, Rizal. Sa Avenida. Nabotas, Novaliches, Bacoor, pati sa Binyan, Laguna, Gillian Hills, Caloocan, Taytay. Ito po yung mga barge. Inanod na ng matinding pagbaha. Calle Industria, Quezon City, Ampid, San Mateo, ayan aerial view. Rodriguez Avenue, Quezon City. Ito sa NAIA Terminal po, Pasay. Del Issue, Manila. Hill Fernando Avenue, Marikina City. Riverbanks Mall. West Bank Floodway, Pasig. Parkway, Quezon City. Sa Mandaluyong, Commonwealth Avenue. Espanya, Manila. Ito yung UST Manila, Rosario, Pasig. C5, Taguig. Paso de Blas, Valenzuela. Yan, sa Makati. Edsa Muñoz, Araneta Avenue, Malibay, pati sa Kawit, Cavite po. Gulod na Novaliches po. Post po ito ng Ang Pamilyang Pilipino. Maraming salamat sa inyo. Di ba, mga kababayan, matindi. Sabi ng ating Pangulo, marami naman tayong flood control projects pero nasapawan sa dami ng tubig. So we have to re-examine some of the designs nitong mga flood control. Sa kanyang State of the Nation address nung Monday, Marcos assured Filipinos that the government was preparing for the impact of the harsh rains brought about by the La Nina phenomenon. He said that in the past 2 years, nearly 100 evacuation centers have already been built. Meanwhile, in January of this year, the government started the operations of Disaster Response Command Center, which shall serve as the central hub for government's disaster response efforts. In addition, 5,500 flood control projects have already been completed while more are ongoing construction across the country. Ito po mga kababayan ang iniinsulto ng mga nausog. Pinagpistahan po. Tinutuya yung ating Pangulong Bongbong. O asa na niya yung pinagyayabang ng ating Pangulo? Ayan sabi ng Lapu-Lapu, mga page ito mga kababayan ng mga nausog, mga DDS. Dahil sa 5,500 flood control flood projects, ang NAIA water park na, another standing ovation. Yan ang mga pang-insulto nila po. Pero ayaw man nilang makisali, kahit man lang po, disiplina sa sarili. Duterte supporters. Just 2 days after President Marcos Jr. boasted to the nation that over 5,500 flood control works have been completed under his administration, Metro Manila was declared under state of calamity due to massive flooding. Ayan ang pinapalaganap nila po, pinapakalat nila na mga propaganda. Pero silent sila sa pag-poslit ni Inday sa kasagsagan ng baha papuntang Germany. Tahimik sila. Ganon ang mga ugali. Tahimik din sila mga kababayan sa naubos na 51 billion na pork barrel fund ni Pulong sa Davao. Pero yung Davao po, binaha din ng todo nung mga nakarang buwan. You see? Sabi ng ating Pangulo, marami naman tayong mga flood control. Kaya lang hindi man na niya gumana. Nabara ng napakaraming basura. Ayan po. Nabara. Hindi gumana mga kababayan dahil sa daming basura. Sabi ng ABS-CBN, gabondok na basura.
Bumungad sa mga residente ng Santa Mesa, Manila matapos ang matinding pagbaha kahapon. Tapos ituturo ninyo yung napakasipag nating Pangulong Bongbong Marcos. Ituro ninyo yung sarili ninyo. Wala kayong disiplina. Isabi nga natin mga kababayan, yung panawagan lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos na bagong Pilipinas, tinutuya-tuya ninyo. Ginawa ninyong bagoong. Di ba? Ang ini-instill mga kababayan ng bagong Pilipinas ay bagong pag-ugali ng Pilipino, bagong mindset. Hindi mindset ng reklamador, kundi mindset ng isang Pilipino na may tamang disiplina po, tumutulong sa pag-unlad. Hindi yung reklamo ka ng reklamo. Sabi ko nga mga kababayan, mismong pagkanta na lang po ng bagong Pilipinas team, ayaw ninyong gawin. Mismong si Inday po, Independence Day sa Davao, hindi man po kinanta. That simple executive order po ng ating Pangulo. Ayaw ninyong sundin po. Paano tayo niyang aasinso? Tapos turo kayo ng turo, sisi kayo ng sisi sa ating Pangulo. Sabi ko nga, mga kababayan, 2 years pa lang, 6 years nakaupo si Digong, hindi nga nasolusyonan, 3 dekada ng mga dilawan. Mga dilawang leaders po, mula kay Coricong hanggang kay Digong, hindi nga ninyo nasolusyonan. Tapos, sana pa ninyo ng trabaho na masolusyonan in 2 years yung mga pagbaha dyan sa Metro Manila. Tapos, si Inday, lumayas ng bansa sa kasagsagan ng bagyo ng pagbaha sa Metro Manila. Tahimik kayo. Anong klaseng mga pag-ugali ninyo yan? Nasa pagbakasyon po, inuna pa yung personal niyang kapritso kaysa makipagsimpatya mga kababayan. Tama si Insilagman. Walang empatya niya, walang concern. Ang isang public official niya, di dapat ganyan. Diyan niya nasusukat ang isang totoong leader, public official. Dapat may empathy ka. Nararamdaman mo ang nararamdaman ng mga tao. Pwede ka naman niya na magpaiwan muna, paunahin mo yung pamilya mo. Tapos susunod ka na lang. Pero pinili ni Inday mga kababayan, lumarga. Walang justification po. Sabihin pang matagal nang naka-schedule. That is not enough justification. Iwan mo sa panahon ng emergencies yung iyong mga kababayan. Di po ba? Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tingnan ninyo. Hands on. Yan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.